Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating epuhan at balitaan. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating epuhan at balitaan. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo mga kabarangay? Ngayon po ay araw ng Huwebes, 24 sa buwan ng Hulyo. Ang bilis ng panahon. Medyo maulan po. Pero dito sa bayan ng Buwak ay medyo tumila na ang buhos ng ulan sa mga oras na ito. Luzon, Visayas at Mindanao Metro at Mega Manila, kumusta po kayo? Sa lahat ng ating mga kabarangay at sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood dito sa ating programa. Ano po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito? Meron na po ditong supply ng kuryente sa bayan ng Buwak. Diyan po ba sa lugar ninyo, sa bayan ng Torrijos, meron na po bang supply ng kuryente sa mga oras na ito? And then sa bayan ng Santa Cruz, sa bayan ng Mugpog, sa bayan ng Buenavista, at sa bayan ng Santa Cruz. Meron po ba diyang kuryente na sa inyong mga lugar, mga kabarangay, mga kababayan? At kayo po baga ay naghahanda na para sa inyong hapunan? Pasadahan lamang po muna natin ang pinakahuling update para po sa bagyong Emong. Ano baga ang sitwasyon na ng bagyong Emong sa mga oras na ito? Dito po sa lalawigan ng Marinduque, partikular dito po sa bayan ng Buwak, ay nawala na yung malakas na o manakanakang buhos ng ulan na may kasamang hampas ng hangin. Lalong-lalo na ho kapag nahampas ito sa mga puno o sa mga dahon ng niyog, ay talagang nararamdaman ho natin ang lakas nito. Pero sa mga oras na ito, payapa na po ang ating lalawigan. At tuwang-tuwa ang mga estudyante dahil wala daw pasok na naman sa pangatlong pagkakataon. Oy, ang aking mga kabarangay pala dyan sa Buangan ay nanunood. Mukhang walang inapagkaabalahan. Mukhang hindi na nagasilid ng tinapay sina Ate Wena. Kaya mahina daw ang ating audio. Patingin daw nga bakit mahina. Yan. So, kumusta ho? Medyo may kalakasan na ho ba ang audio natin? Si Abodi ay nanunood. Abodi, okay na ba ang ating audio?
Yan, watching from Dubai. Si Abodi, anong oras dyan, Abodi? Okay na ba yung audio natin? O, take ka muna. Dahil sabi ni Ate Wena, ay meron na daw kuryente dyan sa may amin sa Buangan. At mukha pong tapos nang magsilid ng putok at ng ugoy-ugoy. Ang mga Constantino family at Sarmiento family dyan sa Mabukda. Dahil nakakapanood na ng ating live feed sina Ate Wena, gayon din special shoutout kay Kuya Piong. Kuya Piong, may biyahe ka na baga bukas? Friday. Pag Friday ata, walang biyahe si Kuya Piong. Yan, sikat na sikat yan si Kuya Piong, lalong-lalo na sa mga estudyante. Pero pasadahan muna natin mga kabarangay ang lagay ng panahon. Nananatili pong mabagal ang paggalaw ng Typhoon Emong sa karagatang malapit sa Pangasinan base sa DOST Pag-asa update ngayong araw ng Huwebes, July 24, alas 5 ng hapon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 120 km per hour at bugsong aabot sa 150 km per hour. Kumikilos ito pasilangang timog kanluran. Nakataas ang sumusunod na Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa southwestern portion ng Ilocos Sur. Kabilang po ang Santa Lucia, Santa Cruz, Tagudin, northwestern portion ng La Union, kabilang ang Bangar, ang Luna, ang Balaonan o ang Balawan, Bacnotan, gayon din ang San Juan, City of San Fernando at ang Bawang. Extreme northwestern portion ng Pangasinan, kabilang po ang Agno, Bani, Bolinao, Anda, City of Alaminos o Alaminos. Gayon din po nakataas naman ang signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur. Gayon din po sa nalalabing bahagi ng La Union. Gayon din po sa northern and western portion ng Pangasinan, kabilang po ang Burgos, ang Dasol, Mabini, Lingayen, Bugalion, Infanta, Labrador, Suwal, Dagupan City, San Fabian at ang Binmaley. Sa southern portion ng Abra, kabilang po ang San Quintin, ang Langidin, Manabo, Pigidan, Luba, Tubo, Villaviciosa, Pilar, Peñarubia, San Isidro, Bangged, Danglas, La Paz, Tayum, Bulinay, Salyapadan, Buklok, Bukay, Dolores, Langagilang, Ikuan Baay at Dakgiman. Hirap namang i-pronounce noong ilan sa mga bayan dyan sa may bahagi ng Abra. Gayon din po ang western portion ng Mountain Province, kabilang ang Besao, Tadlan, Sagada at Bauco. Ngayon din po ang western portion ng Benguet, kabilang ang Sablan, Kapangan, Mankayan, Tuba, Bacon at Kibungan. Samantala, nakataas po ang signal number 2 sa may bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng Abra, Apayao, Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, gayon din po ang Babuyan Island at ang northern and western portion ng mainland Cagayan. Gayon din po ang western portion ng Nueva Vizcaya at northern portion ng Zambales. Aba, kina-ati-kati pala, nakataas dun sa aking kapatid na panganay. And kina-ati Rachel Bueno ay nakataas pala ang signal number 2 dyan sa may bahagi ng Iba, Zambales. Gayon din signal number 1 naman po sa may bahagi ng Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, gayon din po sa western and central portion ng Isabela, gayon din po sa Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, gayon din po sa nalalabing bahagi ng Zambales,
Tarlac, northern portion ng Pampanga, kabilang po ang Porac, Florida Blanca, Angeles City, Mabalacat City at Magalang. Gayun din po sa eastern and central portion ng Nueva Ecija. Kabilang po dyan ang Karanglan, Lupaw, Talugtog, Cuyapo, Nampikuan, Gimba, ang Science City of Muñoz, San Jose, Pantambangan, Rizal, Lianera, Talavera, Santo Domingo, Quezon, at ang Bungabon, Lauro. Gayun din po, base sa forecast, magla-landfall po ito o lalapit ang bagyo sa northwestern Pangasinan ngayong gabi at sa La Union o Ilocos Sur bukas ng madaling araw. Tatawid ito sa northern Luzon at lalabas sa Babuyan Channel. Posible rin itong dumaan sa Babuyan Island at Batanes. Maaring lumakas pa ang bagyong Emong bago ito mag-landfall. Yan po ang pinakahuling lagay ng panahon o base po sa update ng bagyong Emong as of 5 p.m. ng DOST Pag-asa. Yan, samantala dito po sa lalawigan ng Marinduque, ayon po, kabilang po ang ating probinsya sa kasama po ang ating probinsya doon sa mga lugar, syudad at lalawigan na idineklara ng Department of the Interior and Local Government ni Secretary Remulla na wala pong pasok ang lahat ng antas, maging ito po ay pribado o publiko, bukas araw ng Biyernes. Wala pong pasok yung mga estudyante mula elementary, high school at kolehiyo. Gayon din po ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, pero yun pong mga empleyado na kinakailangan na magserbisyo kahit na meron pong bagyo, kagaya po noong mga nasa front service o yun pong mga nasa ospital, gayon din po ang mga nagatrabaho sa PDRRM o MDRRM, meron po kayong pasok bukas. Nakakatuwa yung announcement ni Secretary John Vic. Sabi niya, mga abangers, hindi na muna ako magbibiro dahil kahit si BP si Vice President ay pinuna ako. By the way, sabi ni Secretary John Vic, eto na yung inaabangan ninyo. Si Emong ay bumaba galing norte, nag-U-turn, parang sasakyan, pabalik ng Cagayan kung saan magtatagpo sila ni Dante papuntang Japan. Parang magkatipan lang At yun na nga po, yung mga binanggit ko kanina, ito po yung mga lugar na walang pasok bukas. Ang lahat po ng antas ng mga mag-aaral, kasama po ang mga napasok sa TESDA learners, wala din pasok ang government offices, pero ang government frontline workers ay may pasok. Yung iba ay may hybrid system in place according to the respective agencies. Ito po, bagamat medyo syempre nakakatuwa naman na basahin itong announcement ni Secretary John Vic dahil kakaiba ito sa mga nauna nating nakagisnan. Pero ayon sa mga taga Cavite, ganito daw po talaga mag-announce ng magpaabiso ang kasalukuyang kalihim ng DILG noong siya pa ay pinuno dyan sa Cavite. Hindi ko alam kung gobernador ba yan dyan or mayor. Mukhang hindi ko nasundan itong si John Vic Remulla. Gobernador pala siya ng Cavite noong 2019 to 2024 bago siya mahirang bilang kalihim ng DILG.
By the way, i-shoutout muna natin ang ilan sa ating mga kabarangay. Kumusta po ang Panasonic dyan sa atin? Sabi ni Noemi Lakdaw Ronya. Gayun din si BJ Nikovlas. Pa-shoutout po watching from Malaysia. Pag-greet naman po ng happy 18th birthday ang anak ko na si Antoinette Salvacion Abihay ng Daikitin Buena Vista. Maraming salamat po and God bless. Happy birthday, Antoinette. At magpa-kanton ka naman. Diyan, may pakanton ba ang mami na nasa Malaysia? Aba, 2:30 pala ng hapon diyan po sa Dubai. Sabi ni Abdullah Ismael Parman Magdalita. Pa-shoutout po DJ Dini sa Ihatob, sina Joan, Lani, Ati, Emmy, at kay Nanay Tinang, sabi ni Daisy Onte. Gayun din si Irma Fiestada, pa-shoutout po, magandang hapon po. Bakit kaya Dini sa Malibago ay walang kuryente? At manawagan tayo sa, sa Marelco. Oy, bakit daw dyan sa Malibago wala pa pong kuryente? Ay ayaw pa naman nating dapuan ng lamok. Yaan si Daisy, sino yung taga Malibago na yun? Sino yung taga Malibago na nagpa-shoutout kanina? Sina Abdullah. Yan ay nasa Dubai. Yan ay taga Malibago, mga Magdalita. Si Irma Fiestada. Gayun din sa mga tagagasan, ang lahat po ng Makunat family ay nagpa-shoutout sina Shinley Ledesma. Sana po ay safe kayong lahat at pa-shoutout po dito sa Balagasan na Victoria Mascareñas. Balagasan, saang Balagasan ere? Balagasan, sabi ni Victoria Suleta. Balagasan baga isa kabuyo, Sitio Balagasan, tama baga or iba ito? Baka ako'y mamali. Medyo panibago mag-DJ. By the way, si BJ ay nanunood din, si Ate Mayet Pernia ay nanunood. Gayun din si Troy Garay Malaguava. Ano ito? Malabayabas ito. Ano? Okay, napahirapan mo. Malaguava pa ay Malabayabas yun. Shoutout po DJ on duty po si SG Malabayabas from Marinduque 69 kV transmission line substation Napocor Hanagdong Mugpog. Ay, diyan pala sa diyan sa may Napocor. Nako, itong sisihin mo, yung 69 kV na yan. Nako, parang yan lagi ang naga-tripping. SG Troy Garay Malabayabas. Yan ang tawa nun habang nanunood sa akin. Yan, si SG, mga security guard, ay ating batiin na mga makikisig at mga masisipag na mga security guard na talagang nagasiguro na dapat maayos ang kanilang mga establishmento na inapagsilbihan. Oy, si Dindo Selva ay nanunood. Magandang araw po sa inyo. Pabati naman ako DJ kay Fred Demilio dito sa Barangay Moralion. Touch of Pearl. Sabi ni Wilfredo Demilio. Ano yung Touch of Pearl? Ba't ganon tugtugan? By the way, magandang araw po sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako, napakadami ho nating mga chika. Chika pa ay mga balita kailangan ho nating pag-usapan. Kumusta daw baga ang Kapitolyo? Dami nagatanong. Kumusta daw po ang gobernador, ang ating congressman, ang ating vice governor? Kumusta po kayo? Ano ba ang lagay ng ating ang PDRRMO? Si Bukal John Fernandez. Ako, na-miss ko naman ang ating mga taga-Kapitolyo. Si Tita Marla pala, special shout out sa inyo. Kumusta po kayo? And si Nico ay nakita ko nanonood. Hi, pa-shout out po sa the best ng ESTI at ng SIHI. And also, nanonood po si Marilyn Rebles Saricanya. Good evening po, watching from Payanas. Uy! Sa mga taga-Payanas, sa lahat ng ating mga kabarangay dyan sa Payanas.
A special shoutout po sa inyo sa lahat ng Reblesa family, sa aking kabatch na si Flory Fe, na sobra ang pagsuporta sa atin noong nakaraang halalan. Oo, kumusta po kayo? Naku, ang dami kong may abasahin ako sa inyo dahil ako'y nakaantabay lamang naman po sa kabila ng lahat. Oy, mapunta ka pa baga daw din sabi ni Tita Susan. Teka, isend ko muna ito kay Tita Susan. Tita Susan, ang Dream Favor family, gayon din kay Tito Nelson Nase. Kumusta po kayo, Tito Nelson? Ano ang iyong inihandang ulam hapunan, Tito Nelson? Ako, masalang na pala ang ating balitaan na 24 oras at TV Patrol. Kita'y magapaalam na maya-maya. Nabitin tuloy si Nico. Yan, special shoutout kay Nico, kay Neri Antonino Almonte. Ito'y aking tiyahin Wari. Hello, kumusta kayo? Kami ay okay naman by God's grace. Yan, and si DJ Heart Abling Navisa. Good evening po, DJ Myong. Kumusta po, watching from Buena Vista, single muna ngayon. Aba, si DJ Heart pala ay single daw. Baling ihanap ito ng makakatipan para naman sa mga panahon na tagbagyo ay merong mayakap sa iyo. Ay, nanonood po si Wilfredo Demilio. Yung Touch of Pearl po ay beauty and wellness. Oh, gusto ko tuloy pumunta dyan. Beauty and wellness. Gusto niya ni Nico. Yan, mahilig magpa-beauty. Ay, nakita ko si Neil Rio Florides watching. Hi, Neil! Miss ko na ikaw. Rolly Piguera nanonood. Hello everyone. Kumusta na po ang mga taga Marinduque, ang aking mga mahal na mga kababayan? Pala ay may meeting pa, nakalimutan ko. Ako po ay merong kinig sa inyo na napakagandang kanta. Pakinggan nyo po itong napakagandang kantang Ereo. Ito po ay alay ko sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño, maging nandito sa Marinduque o nasa labas ng kapuluan. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating overseas Filipino workers o mga OFW, para po sa inyo ang awitin na ito. Isang paraiso sa puso ng Pilipinas, ang inukit ng Diyos na busila, kung ihahambing makinang na perlas. Napakapayapa, banayad ang dagat, Marinduque naman bahya, ipagmalaki sa buong mundo. Mahal kita, huwag ikahiya, sa iyo babalik, sa iyo halik, puso at isip, sa iyo nakadikit. Dalhin man ng paasa Maynila, lumipad man kahit sa ibang bansa, pag nawalalay sa iyo, iyak ng kusa, tatayo titindi dahil may pag-asa. Maiwan man ang sintang pamilya, baon ay pusod ng mahal na isla. Magtatagumpay, magpupursigi, makakaraos ang abutin, matayog na pangarap. Marinduque naman bahya, ipagmalaki sa buong mundo. Mahal kita, huwag ikahiya, sa iyo babalik,
sa iyo nakadikit. Marinduque naman bahya, ipagmalaki sa buong mundo. Mahal kita, huwag ikahiya, sa iyo babalik, sa iyo halik, puso at isip, sa iyo nakadikit. Ang ating damdamin, iisa. Marinduque ng mapambahya, Marinduque naman bahya. Yon. Marinduque Yon. Ang galing po, ano, ang ganda. naman bahya. Ako giliw na giliw ako sa kanta na yan. Mahal kita, huwag ikahiya, sa iyo babalik, sa iyo hahalik, puso at isip, sa iyo nakadikit. Ang ating damdamin, iisa. Marinduque naman bahya. Yon, Marinduque naman baya. Alam niyo po kung sino pong sumulat nun. Ang inyo pong lingkod ang nagsulat ng liriko para sa kantang Marinduque naman baya. At dire-diretso po tayo mga kabarangay sa atin pong balitaan at marami ho tayong pag-uusapan, ano po. Pero batiin ko ho muna si Romsy Salvacion. Hello po, kumusta na po kayo dyan? Pa-shoutout po sa mga taga Buena Vista from Salvacion family of Bawan, Batangas. Sabi ni Abdullah Ishmael Perman Magdalita. Actually, may nababasa ako na word. Oh, anong nangyari dito sa ating backgrounder? Bakit lumipat? Ayan. Ano yun? Yan. Okay. So, may nababasa akong mga words pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Relapse malala. Anong ibig sabihin ng relapse? Daming mga salita ng, sabi rin ni Nico kanina, relapse daw. Relapse mawala. Ano ibig malala? Ano ibig sabihin ng relapse? Parang nahuhuli na ako sa update ng mga millennials. Relapse sa love life? Ano ibig sabihin nun? O hindi ko alam yung mga bagong mga salita ninyo, ha? I miss you, Marinduque. Yan. Sabi ni Abdullah Ishmael Perman Magdalita. And si Romsy Salvacion, hello DJ, malakas po din po baga dyan sa atin. Sa mga oras po na ito ay hindi na po nag-aulan-ulan at bumalik na rin po ang supply ng kuryente dito po sa bayan ng Buwak. Di ko lamang po alam sa ibang mga barangay at sa ibang mga munisipalidad dito po sa ating lalawigan kung meron na pong kuryente, pero almost parang maghapon po, karing nawalan dun sa amin sa Turios kanina ng 11:05. Pero sabi dun sa declaration ng Marelco ay 11:27 ng umaga nawalan. Pero dito po sa kanina bumalik parang mga alas 4 ng hapon. So almost maghapon po ang pagkawala ng supply ng kuryente dito po sa ating lalawigan. Uy, nandyan ka po, Tita Elin Magdalita sa Iloilo ngayon, watching from Iloilo City. Sabi ni nabasa ko din, sabi ni Nico kanina, shout out from Dalahican, stranded po kami. Yan, na-stranded daw po sila dyan sa Dalahican. Ibig sabihin, wala nang biyahe ng barko kasi kanina may post yung PPO o yung Port Authority dyan sa Marquez, yung nakakasako po Marinduque and Quezon, at sabi nila dire-diretso daw ho
ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Pero ayon kay Nico, stranded daw sila ngayon dyan sa Dalahican. Tama ba, Nico? Ipa-confirm daw po nga natin ito kung dire-diretso pa rin ho, kasi wala pa ho tayong natatanggap na announcement mula naman po sa Philippine Coast Guard kung kanselado na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa mga oras na ito. Oo, na-shout out na kita, Nico. Ibig sabihin, Nico, stranded kayo dyan sa Dalahican ngayon, papunta dito sa Marinduque. Paki-confirm daw nga ni, kasi kanina ho, bago tayo sumalang, wala pa namang announcement ang Philippine Coast Guard o ang Philippine Ports Authority dyan po sa Quezon o sa Talaw-Talaw Port at dito rin po sa Balanacan Port kung kanselado po ang biyahe ng mga sasakyang pangdagat. Pero ayon kay Nico, sila daw ay stranded dyan sa Dalahican o dyan sa Talaw-Talaw Port. Paki-confirm daw po muna para po matawagan namin din ang PCG, ang Philippine Coast Guard, kung ano ho ang sitwasyon. May biyahe po ba ng mga barko dyan sa Talaw-Talaw Port sa Lucena? Gayon din po dito sa Balanacan Port, dito naman sa bayan ng Mugpo. Sabi ni Joselito Arguelles, pa-shoutout po sa mga bayaw at hipag ko dyan sa Magapuwa, Mugpog at sa mga kamag-anak ko. Sa misis ko po, ingat po kayo. Marami pong salamat. Si Ras Narbay ay nanonood. Hello, good evening. Pa-shoutout dyan sa Barangay Puting Buhangin sa my village, Villanueva family. Keep safe po everyone. Sabi ni Ras. Ala, ang yaman ni Abodi. Abdullah Ismael Parman Magdalita. Ang laki na ng sweldo nito sa Dubai. Nagbigay ng 99 stars. Panalo. Meron ng pampobla pare si Direk. Kaya lang asunduin mo daw si Jobs. Sagasan. Yan ang layo. Good evening po, DJ Myong. Sabi ni Jaime, mabunga Almonte. Aba, mabunga na Almonte pa. Abay, pinsan ko ito. Pinsang-pinsan. Mabunga na Almonte pa. Si Mel Mantal, brown out din po din sa amin, malibago at malakas po ang hangin. So malakas pa pala ang hangin sa bayan ng Torrijos, pero dito po sa bayan ng Buac, medyo hindi na po natin nararanasan ang lakas ng hangin. Pero kanina nung nandyan po ako, talagang ramdam na ramdam ko ho ang lakas ng hangin. Ito, makibalita ho tayo sa kung ano-ano na ang pinakahuling update ng Pag-asa. Dahil meron pa daw pong isa na inaantabayanan na pag ito daw po ay naging bagyo, ito daw po ay tatawagin namang Fabian. So nagkakasunod-sunod, tapos yung lakas ng hangin bunsod naman ng habagat, talaga naman Okay, mga kabarangay, dito po sa ating lalawigan ng Marinduque, naglabas din po ng heavy rainfall warning ang DOST Pag-asa ngayong araw po, July 24, 5 p.m. dahil po sa bagyong Emong at dahil sa hanging habagat. Red warning po dyan sa may bahagi ng Occidental Mindoro. Samantalang dito po sa ating lalawigan ng Marinduque, base ho dun sa post kanina ni Secretary John Vic Remulla, ay nasa orange, nasa yellow. Ang yellow alert ang lalawigan po ng Marinduque. Ibig sabihin nasa 50 to 150 millimeters. Tama ba? mm? Yung maaring ulan na dala, o tubig. Na ibagsak. Teka, parang namali ako dun ha. Nasa 50 to 150 millimeters ho na ulan ang pwedeng pabagsakin kapag nasa yellow alert ang isang lugar.
pa rin po ang latest update para sa ating mga kabarangay. Meron pong abiso rin ang MDRRMO, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng bayan po ng Torrijos sa pangunguna po ng kanilang MDRRM officer na si Sir Obet Macdon. Nabasa ko sa post kanina na yung mga nakatira sa may baybaying bahagi ng ilog ng Kabuyo, lalong-lalo na po yung malapit sa naturang ilog, kayo po ay pinapayuhan na medyo lumikas o magtungo sa mataas na bahagi sapagkat dinaanan ko po yan kanina, mataas na po yung level ng tubig sa nasabi pong ilog sa ilog ng Kabuyo. Sa mga oras po na ito, ang bagyong, kanina ang bagyong Emong ay nasa coastal waters ng Burgos, Pangasinan. Habang ang bagyong Dante po ay nasa labas ng PAR at wala na po itong epekto sa bansa. Samantala, patuloy na pinalalakas ng bagyong Emong at bagyong Dante ang habagat. Itong habagat po ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Ito po yung nagpapaulan at kaya nararanasan ho natin yung malakas na hangin. Ito po ay bunsod na rin ayon po sa Pag-asa dahil po ito sa habagat. Si Mila Abanador ay nanunood, pakibati po ang mga kapatid ko sa Tamayo, Santa Cruz, sa Pelobelios family. Ingat po kayong lahat dyan. Gayun din si Jasin. Si Jasin Sore ay nanunood. Happy watching sa iyo. Jasin, na asawa naman ng aking pinsan na si Ajang. Marinduque naman bahya, ipagmalaki sa buong mundo. Yan ang pinakamaganda, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Dante. Sa iyo babalik, sa iyo halik, puso. At least isa na lamang yung sinusubaybayan natin, kundi si ang bagyong Emong. Dalhin man ng paasa Maynila, lumipad man kahit sa ibang. Kapag ganitong halos tatlong araw na halos, bukas, 3 araw na. Kakabukas lamang ng klase ng Marinduque State University, tapos sinalubong ng halos araw-araw na walang klase. Kumusta kaya yung mga nag-board? Yung mga naka-board na dyan sa may Gate 1, Gate 2, Gate 3? Diyan sa MS Marinduque State University. Nako! January sa saya. Kayo'y mag-aral. Merong abiso kanina, parang nakita ko si ang Office of the Vice President for Student Services. Ay wag daw magpakasaya, bagkos ay magbasa. Para naman pag bukas ng o pagpasok ninyo sa Lunes, sana may pasok na sa Lunes. Ay di advance reading na kayo. January paglamyerda ang balis. Ng mga maliligat at ng mga mayayabo ng mga estudyante ng MAR-SU. Si Larga Hermosa ay nanonood. DJ Myong, magandang gabi po, pabati po sa mga kasama ko sa PGS Company ng Baliwag, Bulacan. Maraming salamat po, sabi ni Larga Hermosa. Si Narfe Mantalien ay nanonood, pakibati po sa nanay ko at sa tiya baby ko sa Badbad. Saan yung Badbad? Sa Malibago, sa Mugpugbaga yung Badbad. Juliet Sahul Tilad, magandang gabi po sa lahat ng kababayan ko dyan. Mag-ingat po kayo
Lalo na po sa mga kamag-anakan ko dyan sa Barangay Kabugaw, ang Sahul family watching from Palo, Leyte. Sa Kabugaw, ito po ay sa Sagasan. Ang layo mo naman kabayan, nasa Leyte. Kumusta ka dyan? Si Aileen Matimtim Angeles nanonood, watching from New Plymouth, New Zealand. Ingat po kayo dyan. Wow, yamanin si kabayan. Gusto natin itong maging kaibigan. Ang pinakamaganda sa balat ng buwangan ay nanonood naman. Ang ating, Diyosa ng buwangan. Yan, si Ate Venusa Rosales Rosales Andrade. Yan po ang diwata. Parang ayaw niya ng diwata. Siya na ang Diyosa pala, Diyosa ng buwangan. Yan, pero siya daw ay si Encantadia pala yan. Sino naman si Imaw? Ay nako, Ariel Frias nanonood pa, shoutout po sa family ko dyan sa bayan ng ano ito, Sibuyaw? Ano yun? Sibuyaw? Ang family Ronami Palomares o sina... At saan ako, ingat palagi, I love you, sabi ni Ariel Frias. Ano yun? Bayan ng Sibuyaw? O, hindi pa bayan ng Sibuyaw ha, pero naririnig ko gusto daw gawing bayan ni Kapitan. Special shoutout kay Kapitan. And of course kay Doktora Maricris Lastra Reco Hermoso. Hi, Doktora. And ito, panuorin natin itong update. Na ito po ako sa Saudi. Talaga naman. Yan ang tawa ni Ate Venusa. Magburakbol na lang muna, utoy. Sabi ni Jolito Arguelles, pati po government employee ay humaba na rin po ang bakasyon. Hanggang bukas, Friday, wala pong pasok. Nga ni, yan ang titindi ng balis. January mag-inom na ng tuba na may tinaw. Yung mga nasa Kapitolyo at wala namang pasok bukas. Joke lang po. Ayaw na niya ng tuba. Gusto na po ay Alfonso na merong Coke at Sprite. Hoy, nanonood po. Magandang gabi from Hinapulan, Buwak. Hoy, maganda naman at kumusta dyan sa Hinapulan? Maigit malakas ang signal ng mga taga Hinapulan. Rowena Pamplena. Nandito po ako sa Saudi, sabi ni Kabayang Ariel Frias. Kabayang Ariel, mag-ingat ka dyan sa Saudi. Saan ka pala sa Saudi? Oo, yan ang tawa ni Ate Venosa. Sabi niya ay magburakbol na lang dyan muna, utoy. Yung mga estudyante ng MarSU January ang pagburakbol. At walang pasok. Abatiin ko na rin pala syempre ang pinakamasipag na presidente ng Marinduque State University na si Dr. Diosdado Solueta. Yan, pati yan, the best. And gusto ko ring i-shoutout pala si Tita Erma Reyes, ang HR head ng Marinduque State University. Gayun din si Juliet Sahul na nanonood. Pa-shoutout po from Banot, Gasan, Marinduque. Nakataas na po ang bangka. Yan ang lalaki po ng alon kaninang umaga. Oo, nadaanan ko yan kanina. Sabi ni Eldriana Paulo Sales, gusto ko nga ni sanang picturean doon sa may Banot. Kaya lamang ay nagaulan-ulan. Kaya hindi na ako tumigil. Pero totoo po yun, nakataas na yung mga bangka. Nandyan na sa may kalsada dahil malalaki nga ni po ang alon kaninang umaga. At sa mga oras na ito, hindi ko lamang ma-check kung malakas pa baga ang alon. Yung mga nakatira, mga nanonood ngayon sa mga sa ating programa at mga nakatira sa may baybaying bahagi ng atin pong mga barangay o ng bayan, bigyan daw po kami ng update kung malakas pa po baga ang alon sa mga oras na ito. Brown out naman kabayan dyan. Dini po naman ay hindi, kaya kita po ay nakakapag-live. Pa-shoutout din po, sabi ni Owa, kay Tita Emma Bella Sosa
Nasa Damam po ako, sabi ni Ariel Frias, at Lucena Rio Florido is watching. Magandang araw po sa iyo. Gayon din si Limsi Mascareñas Inson. Magandang gabi po. Kumusta po sa ate ko dyan sa Kabugao? Sa lahat ng mga taga Kabugao, sa bayan ng Gasan, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi na po pala. Oras po pala sa Pilipinas sa buong kapuluan, 7:06 ng isang magandang gabi. At ako po ay pansamantalang magpapaalam, mga kabarangay. Marami ho tayong pag-usapan sa mga darating ho na mga araw. Siguro mga 5:00 yung magiging programa ko na laang. 5:00 hanggang 6:00. Pala decision kasi ako. Wala ka na magagawa, direct. Ayan. Lani Ricanya nanonood, kumusta po kabayan? Diyan, si Adrian Paulo Sales, maalon po pero low tide na po. Malayo po. Kita na po ang hibasan. Ayan ang maigi naman. Kita na ang hibasan. Pag hibasan na ay di may sihi na. At sana ay meron pang taktakin at saka manok-manok. Kaya lamang ay yung low tide ngayon, dahil kanina'y malakas, ibig sabihin, hindi pa magapakita ang mga bato niyan. Malaki pa rin yan. Kabayang Adrian Paulo Sales. Joel Fidelino is watching. Good evening po, kabayan. Yan. At muli po sa lahat po na ating mga kabarangay na nakasama natin dito po sa ating programa, isang magandang gabi po sa inyo at manatili po kayo nakatutok dito sa Marinduque News. Samahan niyo po si DJ Myong sa mga darating po na mga araw at tayo po ay magsasama-sama ganap na 5:30 hanggang 6:30 o 7:30 ng isang magandang hapon, ng isang magandang gabi, para naman po maipaabot namin sa inyo mga pinakahuling update dito sa lalawigan ng Marinduque. At kung may mga panawagan po kayo, at the same time, kakapanayamin din po natin ang ilan sa mga opisyales ng ating pamahalaan. Makibalita po tayo ano ang sitwasyon dyan sa Kapitolyo. Kumusta yung mga nababali-balitaan natin? Yan, lagot ka, Nico. Hindi makabulaan si Nico. In-update ko pa naman. Pero anyway, matawag ko kita sa PCG. Alamin ho natin kung may cancellation ho ba ng biyahe ng mga barko. Pero wala naman pong ganito po mga kababayan, lagi nyo pong tandaan. Hanggat wala pong signal ng bagyo sa isang lugar. Halimbawa, wala po kayo nabalitaan na wala pong signal ng bagyo dito sa Marinduque. Yun po, tuloy-tuloy po ang biyahe ng barko. Pero kapag nabalitaan nyo po o nabasa nyo po sa Marinduque News na meron na pong signal ng bagyo sa Marinduque, ibig sabihin, automatic po yun, kanselado po ang biyahe ng mga barko. Pero sa mga oras na ito, dire-diretso naman po ang biyahe ng mga barko dahil nga po, wala naman pong nakataas na signal ng bagyo dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Ang dami ko pong gustong basahin sa inyo ng mga nababasa ko sa social media. Pero siguro sa mga darating po na mga araw na yan, pag-usapan ho natin ang ilan sa mga update. Kumusta na po ang ating mga iniluklok sa pamahalaan? Kumusta na po, ano-ano na po ang kanilang inagakaabalahan ngayon? Ako lamang po ay may isang panawagan sa atin pong kasalukuyang gobernador, kay Governor Melgo, sapagkat medyo challenging ho para sa amin. Di namin alam kung saan ho kami kukuha ng update po pagdating sa mga memorandum, kung meron pong class and work suspension. Though meron akong nakita na isang official Facebook account na inagamit ngayon sa Kapitolyo, yun pong Provincial Public Information Office na Facebook page. Pero medyo nakukulangan po ako sa update.
Sana po ay from time to time, lalo na kapag may mga ganito pong o kapag tayo po ay nasa ilalim ng kalamidad, bunsod naman ng mga bagyo o hanging habagat, naasahan ho natin yung continuous update coming from the provincial government or from the LGU, bagamat yung atin pong PDRRM naman at saka yung MDRRM naman ay from time to time nag-update. Pero kasi ang isa ho o ang number one na nilagdaan po ng ating kasalukuyang gobernador na executive order, kung matatandaan po ninyo, yan po ay aming ibinalita po sa inyo, ay yun pong tinatawag na transparency o yung ano ba yung specific, basahin ko po sa inyo, yung first EO po ni Governor Melgo ay tinawag po niya na an order institutionalizing the full disclosure policy of local budget and finances through the installation. Sabi niya po dito, ang Executive Order number 1 ko po para sa ating probinsya na aking inilabas ay ang an order institutionalizing the full disclosure policy of local budget and finances through the installation of transparency boards in conspicuous places, posting in the official website and social media platforms, and organizing the Transparency Board Committee of the Provincial Government of Marinduque. Yan po yung una na executive order na inilabas po ng ating kasalukuyang gobernador. At inaasahan ko po na sa mga oras, sa mga panahon na ito, bagamat hindi naman po may kaugnayan dun sa finances and budget, pero inahanap ko po kasi alin yung official Facebook page na gagamitin ng ating gobernador. Hanggang ngayon po, wala pa rin pong announcement kung alin po yung official Facebook page na gagamitin ng Kapitolyo. Importante po kasi yon, kasi doon po kami susunod, doon po kami mag-follow, doon po mag-check ang ating mga kababayan ng mga update patungkol po sa mga memorandum o circular na ilalabas ng Office of the Governor. So, ang ginagamit lamang ho natin ngayon at sinusundan ho natin ngayon, medyo ang dami hong mga naglalabasan, ang dami hong mga nagsusulputan ng mga Facebook account o mga Facebook pages, naglalabas ng mga balita na kesyo, ito daw ay galing sa gobernador o galing sa congressman. Hindi ho natin alam kung alin ho yung official Facebook pages o account na gagamitin either ng atin pong provincial government o ng atin pong gobernador. Kaya medyo nahihirapan po kami kung saan po kami kukuha ng update, kasi kapag kagaya po namin, kami rin naman po ay nag-check, nagabase din po doon sa official Facebook account na ginagamit po ng isang nakaupo na chief executive. Yon, bagamat kami ho ngayon ay naka-relay doon sa Provincial Public Information Office Facebook account, ganito po kasi. The other day, noong unang announcement po ng suspension of classes and work para sa mga nasa gobyerno, naglabas ho ng order o ng memorandum doon sa provincial Facebook account, yung Provincial Public Information Office account. Pero yung sumunod, wala na po kaming nakita na update. So dapat ho ay continuous and dapat ho ay merong sustainability para naman ho hindi ho sabog yung ating mga kababayan sa kung saan-saan kukuha ng update pagdating ho dyan sa Kapitolyo. So dapat ho ma-establish ng ating gobernador, lalo pa at sinabi niya na ang una niyang executive order na inilabas ho ay yun nga pong
order institutionalizing the full disclosure policy of local budget and finances through the installation of transparency boards in conspicuous places, posting in the official website. Wala rin pong official website ngayon ng provincial government. Gayon din po sa official social media platforms ng ating pong provincial government o ng ating pong kasalukuyang gobernador. Hindi po namin alam. Medyo kailangan ho na itong establish para hindi po magulumihanan, hindi mahirapan ang ating pong mga kababayan as to where po sila kukuha ng updates. Yan, so sana po ay yung mga makapagsabi rin, may makapagsabi ho sa ating gobernador na sana ho ay mag-create na ng official Facebook account o Facebook page ang atin pong kasalukuyang gobernador, Governor Melesio or Melgo. Yan, para doon po kami kukuha ng update. O kung sa Provincial Information Office na Facebook page, dapat po kahit Sabado o kahit walang pasok, dapat po may update dyan. Hindi lamang po kung may pasok ang mga empleyado. Dapat kahit may pasok, kahit wala ho silang pasok, continuous ang update, lalong-lalo na sa mga panahon na kagaya po ng ganito na meron pong kalamidad. Sabi ni Diana the Great, consistency is matter. Massive agree with your opinion. Oy, maraming salamat po. Kasi po kami po ay nag-aantay din ng kung saan po nila post yung ganito pong mga update. Very critical po yan sa ganito pong mga panahon. Yan po ay aming na-experience na sa mga nakalipas po na mga taon. Yan. And very important ho, lalo pa nga ni, at ito po ay Executive Order number 1 ng ating gobernador. Kung walang official website, kung walang official social media account o page, saan po nila alagay itong sinasabi nila na dapat ay magiging transparent sila at full disclosure policy yung kanilang gagawin, lalo pa yung may mga kaugnayan sa local budget and finances. So yung mga memorandum, dapat po yan ay nilalabas, lalong-lalo na kapag may mga memorandum na or executive order na maapektuhan po ang general public. Kami po ay nag-suggest lamang at naito rin naman po kami dito sa Marinduque News para maging kabahagi po ninyo sa inyo pong liderato. At kung may mga update po kayo dyan, pwede naman pong ipabatid sa amin para maipost po namin agad at maipaalam po yan sa mas nakakarami. Sapagkat aminin naman po natin o tanggapin man po ninyo o hindi, ay nananatili po na number 1 po ang Marinduque News sa most followed social media pages dito po sa lalawigan ng Marinduque. Sapagkat sa mga oras po na ito ay meron na po tayong 331,000 followers sa buong hindi lamang po sa buong Marinduque, bagkos ay sa buong mundo. Lalo na may mga nanonood ho tayo from Saudi Arabia, sa Malaysia kanina, sa Singapore. So buong mundo po ay nakatunghay po sa ating official Facebook page. Kaya kami po umaasa rin na kami magiging kabahagi po ng kasalukuyang liderato, ng kasalukuyang administrasyon, para naman po maging katuwang tayo po sa pagsiservisyo para sa ating mga kabaranggayan in the name of public service. Yan, kumusta po? Good evening po, Sir Myong, watching from Vietnam. Sabi ni, nasa Vietnam ka, Otep? Ako'y nagalulo kumuwari. Hi, Otep, enjoy ka dyan sa Vietnam. Kung talagang nasa Vietnam ka, wow, sana all. Ang SK chairperson po ng Barangay Laylay, tama baga Otep? Otep Moncada Joseph, Aguila de Guzman Helen, magandang gabi po sa lahat. Si Dan Planas Palomares Pakibati daw po ng happy birthday si Brad Elmar Kimora. Ang dami niya pong handa
kahit na ulan. Wow, sana all. Si Elmar Kimora ay nag-birthday daw ngayon. Special shoutout sa iyo. Si Limsi Mascareñas Inson, ang aking pinsan. Kumusta po sa Mataak at Mascareñas family sa Kabugao? Gayon din si Winwin Monterrey, may pasok po bukas. Wala pong pasok bukas. Ang lahat ng antas, pribado o publiko na mga paaralan dito po sa lalawigan ng Marinduque, gayon din po sa mga nagatrabaho po sa gobyerno, maliban na laang yung nasa frontline services. Yun. May ginalamang in fairness naman kay Vice Governor Romulo Bacoor Jr. Nakikita ko, meron siyang official Facebook account na inagamit na dati pa and updated naman siya sa mga ginagawa dyan sa sangguniang panlalawigan. So at least nakikita natin parang ano ba yung update doon pala. Si Jayran Largado ay nanunood. May nabasa ko dun sa post ni Vice Governor tungkol ito doon sa parang update nila sa sangguniang panlalawigan. Ito po yung tungkol doon sa ginawa nila na Enbang Committee Meeting of the Committee of the Whole. Yung yung 7th sangguniang panlalawigan daw po ay nag-convened for an Enbang Committee Meeting of the Committee of the Whole noong araw po ng Wednesday, July 23. At ilan po sa mga pinag-usapan dyan sa kanilang meeting naman o doon sa committee meeting na yan of the Committee of the Whole ay yung proposed resolution number 2025-06 o yung resolution approving the internal rules of procedure of the 17th Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque. Gayon din po yung proposed resolution number 2025-08, a resolution providing for the internal rules of procedure of the 17th Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque. At kabahagi po dumalo daw dito sa nasabing pagpupulong si Governor Governor Melgo, ang Vice Governor at ang mga bumubuo po sa Sangguniang Panlalawigan ng mga board members. Alam nyo po, ito pong sinasabi po dito, yung internal rules, importante po na ma-approve na at maipasa na po yung kanilang internal rules of procedure para po sa gagamitin ng 7th Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque, sapagkat lahat po ng mga magiging protocols, magiging guidelines para po maging maayos ang pagtakbo at pamamalakad ng 17th Sangguniang Panlalawigan, dyan po yan nakaangkla sa kanilang rules of procedure o internal rules of procedure. So ibig sabihin, dapat as much as possible or as early as possible, dapat matapos na po nila o maaprubahan na po nila ito para naman po sa mga susunod na mga session ng Sangguniang Panlalawigan maging maayos, smooth ang flow ng kanila pong mga sesyon at mga hearing sa iba't ibang mga komitiba. At kakapanayamin natin one of these days si Bukal Jojo Leba, ang isa sa ating mga resource speakers. Sa mahaba naman na panahon na po yan, siya ang ating resource speaker dito po sa Marinduque News. Pagdating usapin may kaugnayan sa Sangguniang Panlalawigan, sapagkat siya po ang dating majority floor leader noong 16th Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque. Ang dami na nating inapag-usapan. But anyway, tayo po ay pansamantala na magtatapos dito po sa ating. Marami pa po kaming mga update na ibibigay po sa inyo. Marinig nyo po dito. Sana ma-interview natin sina Governor Melgo, gayon din sina Congressman. Meron na ako namang number ni Congressman Salvacion para kung meron ho silang update, pwede naman ho nilang gamitin ang ating platform para naman po mas marami pong mga kababayan ang sa kanila po ay makarinig at sa kanila po ay makapanood. So kita po na ito lamang naman at masuporta sa kanila pong mga programa para sa ating mga kabarangay. Alright, so sumapit na po ang oras para tayo ipansamantala pong magpaalam. Si Jayran Largado ay nanunood, Abdullah Ismael Parman Magdalita, gayon din si Myra Palermo, pa-shoutout po sa barangay Nangka. Oy, special shoutout sa maraming Nangka ha, Nangka 1, Nangka 2 dito sa Mugpog, and then meron din pong Nangka sa bayan po ng Torrijos. And then sa Kinapol naman, meron naman po diyang Langka pero Hinog. Oy, parang
parang pag inabanggit ko yung Governor Melgo, ay may naaalala si Direk. Aray ko. Aray ko. Okay, oras na po para tayo ay pansamantala magpaalam mga kabarangay. Magkakitan at magkarinigan po tayo sa kapares ng oras at timpilan. Siguro ho ay araw-araw nyo na ako mga kasama dito sa mga darating ho ng mga panahon. Inais lamang po namin aming schedule. Ako naman po si DJ Myong. Mabuhay po ang bawat Marinduqueño at mag-ingat po kayo palagi dahil nandyan pa rin po si Emong, ang bagyong Emong at ang hanging habagat. Anong bulaan mo, Jayran Largado? Ikaw ay baling tadyakan. Joke lang po. Ako naman si DJ Myong sa bahagi ng technical na kasama po natin si Direk Christian Paul Villaruel. And of course, special shoutout daw po kay Mr. Jobs na kinagat ng lulumbo. Kinagat po ng lulumbo ay di maga ang mukha. Ayun, ang tanong, ano ang panggamot po dyan? Makabulaan din yung nagsabi. Mga taga ng Kapo yun. Ang dami pong alam. Okay, ako paalam na mga kabarangay. See you on our next vlog. Ay, next vlog tuloy. Next live. See you on our next vlog po, mga kabarangay. Ito po ang Erguhan at Balitaan with DJ Myong. Nugit ng Diyos na pusila kung ihahambing makinang. Hi, you want some drink? Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating Erguhan at Balitaan.